Hello mga mareng! Eto na yung pinakaantay naming mga OFW, ang araw ng sahuran. Mapapakanta ka na lang talaga mareng ng Here she goes again. Maya-maya mareng, may kumakatok sa pintuan. Syempre, binuksan ko kaagad dahil alam na. Si Garda, dala-dala na niya yung mahiwagang envelope. Sa mga bagong followers ko at sa mga hindi pa nakakaalam, baka tatanungin nyo, bakit si Garda ang nagbigay ng sahod mo? Bakit hindi ang don niya? Hayaan nyo na mareng, ang importante, sasahod na naman tayo, di ba? Ang importante mareng, sumasahod ako buwan-buwan. Kahit sino magpasahod sa akin, basta ang ipasahod sa akin, walang labis, walang kulang. Tapos, hindi delay. Uy, pero minsan ay nadidelay ng isang araw yung sahod ko, pero okay lang, isang araw lang naman, wag lang isang buwan. Kapag na-delay ng isang buwan, sa tulpo tayo magkita doon niya. Charot lang. Pagkatapos kong pirmahan yung mga dapat pirmahan, ayan, bibilangin ko na kung ilang milyones ba yung laman ng sobre. Wow, ang ngiti ni Mareng, habang nagbibilang, abot hanggang tenga. Sigurado ako kapag mapapanood to ng nanay ko, dalawa na kami nakangiti. At ngayon Mareng, dito kami maglalunch sa labas, kasama ko si Ate Joy at si Ate Reka. Nagdala ako ng isang baonan na kanin, tapos dinala ko na yung 3 pirasong hotdog na tira ko kahapon. Yan lang ang meron ako Mareng kasi hindi pa dumarating yung order kong lechon. Ganito kami magbanding ng mga kaibigan kong Mareng. Kung hindi sa ukayan kami nagkikita, ay dito naman sa may waiting shed, dito kami kumakain. Kahit simpleng banding lang ay masaya na kami. Mareng, sa excited kong kumain ng adobong Adidas, nakalimutan ko na nakabrace pala ako. Sarap na sarap pa naman ako. Di, umano yung ngipin ko ata para. Isang oras lang ako sa labas at pag-uwi ko sa mansyon, gising na pala ang donya ko. Naglinis agad ako ng kwarto niya at saka nagpalit ako ng bedsheet. Syempre, lalo akong sinipag Mareng kasi bagong sahod tayo. At ngayon naman, magtatahi na naman ako. Pero this time, mga short pant ko naman yung tatahiin ko. Dahil tignan nyo naman itong mga short pant ko, ang lalaki ng butas. Sa laki ng butas, ikasya na ulo ko. Pag sinuot ko to, preskong presko si Jenjen. Pero hindi pwedeng isuot ko to Mareng dahil baka kabagin si Jenjen. Yung sumasahod naman ako buwan-buwan, pero hindi ako makabili ng short pant. Naghahanap nga ako Mareng ng ganitong short pant at saka ganitong tela sa ukayan. Ang kaso wala naman ako makitang ganitong short pant sa ukayan. Yung ganito kasing klaseng tela, preskong isuot kapag ganitong summer. Kaya paborito kong isuot yung mga ganitong short pant ko Mareng kapag summer. Hindi na ako bibili ng bago Mareng kasi nagtitipid na ako. Talaga ba Mareng? Tatahiin ko na lang kasi pwede pa to. Yung mga pants nga ni Donya, natatahi ko. Itong short pant ko pa kaya? Tama! Ilang piraso yung ganitong short pant ko Mareng, sakto pang 1 week. Nabili ko to sa Chongsan ng 100 NT lang. O, diba? Lang, pero tinaga ko magtahi kaysa bumili ng bago. Shout out kay Jing Fadiragaw Hizolef, watching from Marindoque. And kay Naida Dizon Recto, from Pampanga. And shout out kay Rina Sangkal from Bataan. And kay Jollify Gallardo Paulo, watching from Hong Kong. And kay Danica Aliling Aboy from Negros Occidental. And shout out kay Merly Vicente de la Rosa from Cagayan de Oro. Thank you so much mga Mareng. Please follow Mareng in Taiwan for more. Bye!